Meron na ring mga segunda manong bag na signature. Sosyal, elegante, at may limited edition pa. May Louis Vuitton, Prada, Chanel, etc. etc. Pero kung akala nyo brand new ang mga bag na ito, nagkakamali kayo dahil lahat ng ito segunda mano. This is the Murakami. Unique siya kasi it's limited. It's called the Persendente. Ito ang mga designer bag na ibinibenta dito sa Bagaholic sa Makati. Mga bags na isinanla at naremata. May iba rin namang ibinenta sa kanila. Women like bags. Diba, mahilig sila bumili ng bags. Tapos, hindi na nila gagamitin. They can come to us, they can sell it to us, or they can also pawn it. This is not so loud, Louis Vuitton. Second hand man daw ang lahat ng mga ito. Huwag ismulin dahil nakakalula pa rin ang presyo. May 95,000 pesos, 150,000 pesos. At ang pinakamahal sa lahat, ang Hermes bag na ito na nagkakahalaga lang naman ng 440,000 pesos. Our prices are negotiable pa. May mga discount pa yan. Sa lagay na yan, 30 to 50% na raw ang ibinagsak ng mga presyo nito mula sa bago. Ito, isang healthcare company. Si Jenna, certified bagaholic. Sa dami ng kanyang koleksyon, ang second-hand Louis Vuitton Epi Collection bag na ito ang kanyang pinakapaborito. Good find, good price, and maganda yung function. Kung mahirap ang buhay at ang mga mayayaman napipilitang bumili ng second-hand, paano pa kaya ang mga mahihirap? Kung ano-anong segunda mano ang kanilang pinagtsatsagaan, kahit pa yung mga hindi mo na inaasahan, katulad ng segunda manong underwear, ataol, inidoro, at engagement ring? Hindi na tayo dapat pang magtaka dahil sa ating mga kalsada, ang mga jeep at mga truck, puro second hand din ang mga makina. Heto ang mga bago, sumasabay sa takbo ng teknolohiya. Segunda manong computers o laptop. At sari-saring mga techie gadgets. Isinanla raw ito ng mga may-ari. Hindi natubos, kaya ngayon, ibinibenta sa mas mababang presyo. It comes with a bag and adapter. Yes, ma'am. Meron kaming warranty. Nagbibigay kami ng service warranty. Mantakin yung makakabili ka rito ng computer mula 5 to 30,000 pesos lang. Napakalaking mura kesa sa bago. Practical nga po yung mga ibang tao. So pagkabibili na lang sila ng brand new, sa second hand na lang po sila. At least lahat naman po ma'am, parehas lang naman po yung specs ng brand new sa second hand po ma'am. Inaano po nila, yung mas makakatipid po sila. Naabutan naming nagka-canvas dito ng second-hand laptop, si Mina, 4th year college student. Magfi-thesis na raw kasi siya at wala siyang pambili ng brand new. Hanggang segunda mano lang daw ang kanyang kaya. I-consider ko na yung second-hand laptop kasi bukod sa makakatipid ako, yung extra money na pambibili ko ng brand new, pwede ko na siyang ipanggamit sa pang-tuition ko. At dahil panahon na ngayon ng internet, pwede ka nang bumili ng segunda mano kahit pa online. Si Eloisa, nagbibenta ng mga second-hand sa kanyang online store. Karamihan daw sa kanyang mga ibinibenta, mga dati niyang gamit katulad ng bracelet, sapatos, pantalon. Kinukunan niya ng litrato ang mga gusto niyang ibenta. Saka ia-upload sa kanyang computer para ma-post sa internet. Mas convenient for me kasi hindi ko kailangan nang lumabas ng bahay. Pero may advantage din yung may pwesto ko kasi iba yung nakikita ng tao yung items mo. Ang mga interesadong bumili, pwede siyang i-email. Kaya't paupo-upo at konting click lang sa mouse si Eloisa, pwede na siyang magkapera.
Kaya wag na wag daw mamatahin ang mga segunda mano dahil baka mas sosyal at mas matibay pa ang mga ito kesa sa mga brand new. Ito ang saring bahay, segunda mano. Ito ang paniniwala ni Aling Nini. 3 dekada nang gumagamit ng mga bagay na second hand. Mula sa mga dekorasyon niya sa kanyang sala. Mga gamit at appliances sa kanyang kusina. Pati nga ang kanilang inidoro. Yung kinukulit namin, pambihira lang, yung mga hindi masyadong nakikita sa market, sa mga mall. Coffee grinder, wala na ito ngayon. Tinulit namin up. Lahat ng ito, dati raw pagmamay-ari ng mga mayayaman at kilalang mga pamilya sa mga exclusive villages o subdivision. Dahil daw rito, pakiramdam ni Aling Nini, para na rin siyang milyonaryo. Parang rekwerdo namin, parang alaala namin sa kanila. Kahit walang pera, pag nakita mo yung mga gamit mo, okay lang, parang feeling mo milyonarya ka. Pero sa pagbili ng segunda mano, unang-unang kilatisin daw ang kalidad bago magpasilaw sa mababang presyo. Si Aling Rose, kampante sa mga ibinibenta niyang second-hand appliances. Made in Japan daw kasi ang mga ito. Pagdating kasi talaga dito yan, as is yan, through surplus, nililinis namin, minsan nilalagyan ng preyon, tapos hinalalagay sa control. Ang mga itinitinda niyang second-hand na flat-screen TV at multipurpose refrigerator, naglalaro lang mula 1,500 pesos hanggang 22,000 pesos. Mura, malaki na titipid talaga nila, tapos ang quality talaga niya is matibay, ika nga. Depende na rin yan sa unit na bawat binibili ng bawat consumer. Mga 3,200, 3,500. Sa negosyong ito ni Aling Rose, nakapagtapos siya ng mga anak at nakabili ng mga brand new na kagamitan. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi na kailangang maging choosy pagdating sa mga gamit. Dapat maging praktikal. Hindi importante kung bago o luma ang isang bagay. Ang mas mahalaga kung matibay at dekalidad ang mga ito. At laging tandaan, nasa nagdadala lang yan.